Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Hello guys! Welcome back again to my channel! Hello guys, nagbabalik tayo dito sa SKC application. Dahil ang ating mga kaibigan ay patuloy na nagtatanong kung ano raw ba update dito sa SKC application. Tinatanong tayo kung nakakapag-withdraw pa dito sa SKC application. Kaya narito tayo. Muli tayong papasok dito sa SKC application para sumubok tayo na mag-withdraw para po tayo ma-update kung paying pa itong SKC application. Pero bago yan, baka naman di ko pa kayo friend sa YouTube. Please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo kung meron akong bagong video. And also share and like sa mga mahilig sa online. At sa mga nandyan na gusto lamang magsuri, pwede rin mag-register, magsuri. Maganda nga yan, marami nagsusuri sa sari-saring application na lumalabas sa ating internet world. Again, dito commercial, hindi rin to promotion. Hindi rin to advertisement para sa SKC app. Sadya lamang sinusuri natin ang sari-saring application, platform na lumalabas minuminuto sa ating internet world, pati ang kanilang withdrawal system. Para malaman natin at na-update tayo, hindi para i-promote sila. Kaya mag-withdraw na tayo! So ayan guys, ito yung ating account dito sa SKC. So ngayon meron tayong total balance na 520. Pero hindi naman pwedeng withdrawin lahat yan. Dahil ang pwede lang ay itong withdrawable na 404.20. Subukan natin mag-withdraw. We-withdraw natin itong 404. Iwan natin itong 0.20. So, simple naman dito mag-withdraw. Click lang itong withdraw. Yan, ito ang withdrawal rules nila o withdrawal instruction. Ang daily withdrawal time daw ay 10 to 10. 10 a.m. ng umaga hanggang 10 a.m. ng gabi. At ang minimum single withdrawal daw ay 200 pesos. Ang maximum single withdrawal is 50K. At ang minimum single withdrawal unit amount is 100 pesos. Withdrawal tax rate is 4%. Number of withdrawals per day ay isa lang. Yan. So, hindi siya unlimited. Isang beses lang. Isang buhos, isang araw. So, pasok tayo naman lahat dyan. Ngayon ay 10:37 ha. At meron tayong pwedeng withdrawin na 400 plus. So, susubok na tayong mag-withdraw. So, lagay natin dito ang amount. Yan, 404. Tapos, lagay natin dito yung trade password. Yung trade password po ay 6 numbers lang po ito. Iba po ito sa login password. So, sineset din po ito once na tayo ay nag-register. So, lagay na natin yung ating trade password. So, lagay na natin dito yung ating trade password. Yan, click natin itong confirm. Yan, sabi dyan, must be multiple of 100. Yan, so kailangan pala ay bawal ang barya. Dapat ay divisible by 100. Pag ganyan, hindi pwede. Yan, no? Kasi meron tayong nilagay na 4. So, tanggalin natin yung 4. Yan, 400 lang pala pwede. So, click natin itong confirm. So, yan. So, ang ating withdraw na lang ay 400 dahil hindi nga pwede yung mayroong butal. Dapat ay divisible by 100 pesos. Ayan na rin ang ating trade password. So, click na natin itong confirm. Sabi, bank cannot be empty. Ayun, pipili pa tayo ng bank. Ayan, so meron na tayong bank. So, kung wala pa tayong nakalagay dyan na GCash, click nyo lang po itong add card. Okay. So, dahil meron na tayo, click natin itong confirm. So, ayan, ang ating pera na lang ngayon ay 134 pesos. Ang ating total balance sa ating withdrawable ay 18.30. So, nabawas na yung 400 pesos. So, check natin sa ating withdrawal record dito sa bandang upper right corner. Ayan, yung may bilog na yan. Click natin itong withdrawal record. So, ayan, yung ating withdrawal record.
Nag-withdraw tayo ay March 7, 2024, 10:43 a.m. and 32 seconds. Sabi dyan, initiate withdrawal, 400 pesos. So, aantay lang natin yan kung marireceive natin. So, tandaan natin, 400 pesos, babawasan pa yan ng 4%. So, antayin natin yan. So, habang tayo nag-aantay, papakita ko na rin sa inyo paano ba dito kumikita o paano umiikot itong application na to. Yan, simple lang dito mag-register. Maglagay lang ng phone number, tapos password, tapos maglagay din tayo ng nickname natin. Tapos, click po natin itong send para ma-receive natin yung OTP. Parang ganito lang. Yan, ganyan lang. Tapos, click lang po itong confirm. Yan. So, after po natin mag-login, magkakaroon tayo ng instant 11 pesos. Pero wala na pong ibang libre. Yan lang po ang binibigyan nilang libre. Itong 11 pesos. So, kailangan natin dito mag-invest kung gusto natin kumita dito. Ito yung mga investment nila. Kagaya itong una. Lalakayan natin. Itong una, pag nag-invest daw tayo ng 470, magkakaroon tayo ng daily income na 126.90 sa loob ng 48 days. Meron din naman 650, 182 ang daily, 28 days naman po yan. So ito yung mga investment nila. Ito yung mga investment na inalok nila. Kagaya itong una, 470. Meron daw tayong daily 126.90 in 48 days. Ang susunod naman daw po ay 650. Meron yan daily income na 182, 28 days. At ang susunod ay 227 na merong daily income na 340 in 1 day. Yan. Isang araw lang pala ito. At ito naman, meron ditong product. Andito rin yung mga sinabi ko kanina. Meron silang iba't ibang klaseng product. May production, merong welfare, at yung activity. So, tatlong klase. Sa production, meron po tayo makita dito. Ito yung kanina, 470. Yan, 126.90 ang everyday. Meron din naman 1,650. 462 naman po ang everyday nakita nito, 47 days. At merong 5,080, 45 days, 1,524 naman ang daily niyan. Pag naman 21K, 43 days din yan, 6,930. Pag 63.7 ang puhunan, medyo malaki-laki na to. 22,932 naman po ang daily niyan, 40 days. Tignan naman natin itong sa welfare. Sa welfare, 227. Yan. 1 day lang yan. Pero namang 1,660, 3 days. 879.80 ang everyday nakita. Pag naman 5,170, 2,895.20, tatlong araw lang. Pag-activity, yan. Sa activity, ayan, discontinued. So, wala na, ubos na. 650 yan. So, aantay-antay lang tayo sa activity. Minsan may lumalabas dyan. Yun nga lang, mabilis maubos. Kasi, ginagrab agad ng mga investor. Kagaya niya, wala na natira. Nakuha na lahat. Yan. So, aantay-antay lang tayo dyan sa activity. Kasi yung activity kasi, mabilis maubos. So, kung mag-i-invest tayo dito, be sure na nakapag-recharge na tayo. Sa pag-recharge, click lang tong deposit. Lagay lang dito ang deposit na amount. 2,000. Yan. So, may mga nakalagay na rin dito. Pwede din tayong pumili kung anong gusto natin dyan. Halimbawa, 3,000. At pili tayo ng deposit channel. Yan. Tapos, click lang tong confirm. Yan. Mapupunta tayo sa GCash page. Maglalagay tayo ng GCash number natin dito. Yan. Pag nalagay na, click lang tong next. Yan. Tapos, scan tong QR code. Mag-transfer ng fund. Ayun. Pwede na tayong mag-invest pag nakapag-transfer na tayo ng fund. So, bago mag-withdraw, be sure na nakapaglagay na po kayo ng bank card dito. Click lang tong bank card. Add new bank card. Lagay dito yung inyong card holder's name at saka yung bank name. Ganito lang. Yan.
Tapos click lang po itong next. Tapos maglagay po tayo ng trade password dito. Please enter your trade password. Usually 6 numbers lang po. So ganun lang po umiikot itong application na to. So mamimili lang kayo sa welfare products at activity. At kung may mga question pa tayo at may problema tayo sa account, click lang natin itong service para makontak natin ang kanilang customer service through Telegram. Ngayon, balik tayo sa ating account. Check natin. Refresh natin. Baka naman na-receive na natin. Click natin itong refresh. Ayan. Sabi dyan, successfully ended. So, ibig sabihin, na-receive na natin yung ating withdraw. So, check natin sa ating GCash account kung talagang pumasok yung ating withdraw. So, ayan. So, puntahan na natin yung ating GCash kung na-receive natin yung ating withdraw. So, 400 yan. Babawasan po ng 4%. So, magiging total na lang ay 400 minus 4%, 16 pesos, equivalent to 384. So, 384 dapat ang marireceive natin sa ating GCash. So, ayan guys. Na-receive nga natin ang 384 pesos. Ang petsa ay March 7, 2024, 10:51 AM. 384. So, ibig sabihin, tama po. Kasi 400 po yung ating withdraw, less 4% na binabawas nila, 16 pesos po yun. So, 400 minus 16 pesos, 384. Yan po. So, na-receive natin, 10:51 AM. So, tignan natin yung message sa inbox. Kung pareho, yan. Sa inbox po, naka-receive din tayo. Today, 10:51 AM, 384 pesos din po. So, ibig sabihin, na-receive talaga natin yung 384. 400 minus 16 equals 384. Ngayon, kwentahin natin kung ilang minuto natin na-receive. Bago natin na-receive yung ating withdraw. So, na-receive natin 10:51. Balik tayo sa ating account. So, nag-withdraw tayo ay 10:43. So, lumalabas po ay 8 minutes. Yan. 8 minutes. Pumasok po sa ating GCash account yung ating withdraw na 384 pesos. 400 less 4% is equivalent to 384. Yan. So, na-receive natin in 8 minutes, pumasok po sa ating account. Yan. Kitang-kita po. 10:51. Nag-withdraw tayo ay 10:43. So, ayan. Meron na tayong update. So, ibig sabihin, paying na paying pa po itong SKC as of 10:51 AM ng March 7, 2024. So, ibig sabihin, kung meron pa kayo dyang withdrawin nyo na po. Huwag nang magpatumping-tukumpik. Withdraw na agad. Pag may 200, withdraw na po. Huwag na pong ipon-ipunin. So, ayan guys, nakita na natin, nakapag-update na tayo. So, ibig sabihin, sa mga nagtatanong dyan, ng mga kaibigan natin, eto po, nakita natin. Nakakapag-withdraw pa dito sa SKC application. At mabilis pa rin, with 8 minutes, na-receive natin yung ating withdraw. Pero guys, hindi forget, mabilis, nakapag-withdraw na naman tayo. Ay dali-dali kayong mag-invest. Huwag naman po ganyan. Mag-isip-isip muna, mag-search, think twice. Bago mag-invest, and invest at your own risk. Invest what you can afford to lose. Yun lamang po sobrang pera ating invest. Wag yung ating pagkabuhayan, pamiling bigas, pabiling ulam, pan-tuition fee, at lalo-lalo na, wag na po tayong mangungutang. Kung wala po tayong pang-invest, kung may free, sa free muna tayo. Kung may free, sa free muna tayo. Kaya lang, ang free nito ay 11 pesos lang. Kung gusto pa na maraming free, pasyalan nyo po yung aking description box. Nandyan yung mga super legit na free application. At sa pampaalala, ang ganitong mga application, minsan tumatagal. Kagaya nito, medyo matagal-tagal na. Pero minsan, sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag-invest. At isa pa pong paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Ang pera naman ay hindi masama.
Yan ay kailangan natin. Pambili ng ulam, bigas, sapatos, damit, kotse, bahay at iba pa. Pero pinag-iingat tayo. Baka naman tayo po ay sumusubsob na sa pera. O mahal na mahal natin ng pera. Wala tayong ibang inisip kundi pera. Yan po, delikado yan. Nagmamahal na tayo sa pera na maaari tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. At ang iba nating mga kasama sa pananampalataya ay wala na rin dahil nalulod na sila sa pera, sa pag-ibig sa pera. Kaya maging maingat. Ito po ay paalala mula sa banal na kasulatan. Bye-bye. Ingat tayo sa pag-invest. Bye! Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go!